Magpapalit tayo ngayon ng ball race bearing sa ating ADB 150 dahil tayo nakakaramdam na ng hagod kapag tayo lumiliko o yung tinatawag nating pagpipigil o lagutok sa ating manibela. So ito nabili natin sa Shopee for only 280 pesos. Ang genuine kasi nito nasa 129. Okay, unahin muna natin baklasin itong dalawang tornilyo dito sa harapan. Gagamit tayo ng 5mm para mabunot yan. Bunot na nga natin yung dalawang bolts, gagamit naman tayo ng pangsikwat para masikwat natin mga fairings at mabilis tanggalin. Part na to, nagsikwat tayo sa may pinagtanggalan ng tornilyo, kabilaan yan. Sakwatin nyo din dito sa banda dito. At kapag nakaangat na, saka nyo nahuhugutin. Mabilis lang yan tanggalin. Sa part na to, gagamit naman tayo ng Phillips screw. Tatanggalin natin yung dalawang screw na yan. Nabaklasan natin yung dalawang tornilyo at saka dito naman tayo pupunta. Pag binuksan nyo yan, may tornilyo yan banda dito. After nyo mabunot yan, isara nyo na. Tapos pupunta naman tayo sa fuel cover dahil sa ilalim nyan meron pang dalawang tornilyo. Ayan yung dalawang tornilyo magkabilaan, isa at saka dalawa. Bubunutin natin yan. At na to, nabunot na natin ang magkabilang pisngi ng ating fairings. Tapos hindi na tayo magbabaklas dito sa windshield kasi dito na tayo magtatanggal sa ilalim. Gagamit tayo ng 10mm na T-wrench para mabunot yan, dalawa na yan. Ganon din sa kabila. So once na nabunot nyo na yung apat na tornilyo dyan na 10mm, pupunta naman tayo ulit sa harapan. Gagamit tayo ng screw dahil may dalawang screw pa dyan. Tatanggalin din natin yung dalawa na yan. Part na to, natanggal na natin yung pinakamukha niya magkabilang gilid. Dito naman tayo sa may handlebar. Tatanggalin muna natin tong tornilyo na to, 14mm yan. Saka meron tayong pamigil na 17mm sa may likod. Para mas mabilis gumamit ako ng ratchet o yung impact wrench para mas mabilis bunutin. Maganda after nyo mabunot yung tornilyo, pagsamahin nyo na yan para hindi na rin kayo malito kung saan ikakabit. Sa part na to, natanggal na natin yung handlebar. Dinahandaan ko siyang iangat para mabunot natin. Hindi na natin kailangan na tanggalin na. Sa part kasi na to, nagtanggal lang ako ng brake master pero maluwag naman siya. At ito, tatanggalin naman natin tong nut dito sa ating T-post. Ang sukat nito is 32 na liabe yan. O dahan-dahan lang sa pagtanggal. Inikot-ikot ko lang. Kung makikita nyo yan, naluwagan ko na. Bubunot na natin yung nut na 32. So, after na makakuha natin yung nut na yan, bali dalawa yan, may isa pang nut. Kaya kung naluwagan to is, sinikwat ko lang siya ng flat screw at ipinalo ko lang papalabas. Mabilis na yan tanggalin kaya dahan-dahan na lang. Yung pangalawang nut na nabunot natin na pinalo ko lang ng flat screw. After nya na kukunin na natin yung T-post. Aalalayan natin yan mula sa ilalim. Aalalayan nyo para hindi mahulog. Tapos dahan-dahan nating ibababa. Ito, nabunot na nga natin yung T-post. Yung kung makikita nyo, ayan yung ball race bearing. Ito yung bearing sa may T-post. Ito yung mga bulitas. Ito yung stock rin na pinagkakabitan ng bulitas. So may nagawa na tayo niyan kanina na isalin na natin dun sa pinagpalitan. So bago na yung ilalagay natin yan. Nakita nyo, nahumuhumo pa yung grasa. Halos isang taon niyan. So high temp kasi ang nilagay kong grasa dyan. Kaya kung makikita nyo, hindi nagputik at lalong hindi nagdumi. Kaya maganda talaga high temp ang ilagay nyong grasa. Part na to, tatanggalin na nga natin yung bearing sa may T-post. Ang gagamit tayo ng flat screw at saka martilyo. Papaluin natin ng marahan, dahan-dahan lang hanggang sa umangat yung ating bearing sa may T-post. At sa wakas, nabunot na nga natin ang ating bearing sa may T-post. Ayan, kung makikita nyo, ito yung pinagtanggalan. Malalim na rin talaga kanyang pinag-uukaan ng mga bulitas. So mararamdaman mo talaga yung kabig kasi lumalim na talaga siya. So ayan, kung makikita nyo, may washer saka may
goma. Sa part na to, ikakabit na natin yung bagong nabili natin sa Shopee, 280 pesos. Yung aki kasing pinagtanggalan is genuine parts. Nagtagal ito ng 1 taon, 15,000 kilometer ang naitakbo nito bago ako makaramdam ng pagkabig. So ayan yung isa, yung pinagtanggalan natin. So ito naman yung isang nabili ko sa Shopee. So lagay na tayo guys. So unahin muna natin ng washer na bakal. Papasok natin sa loob ng tipos. Isusunod natin yung goma. Tapos ipapasok na natin yung bagong ball race bearing. So once na naipasok na natin yan, ang gagamit tayo ng luma, yung pinagtanggalan, papasok natin, saka tayo pupukpok. Huwag tayong pupukpok mismo sa bagong bearing kasi masisira. So pupukpukin nyo lang yung magkabilang gilid, harap, likod, kaliwa, kanan hanggang sa bumaon dahan-dahan. Kung makikita nyo yan, naikabit na natin at lumapat na. Kung makikita nyo rin, wala namang gasgas ang ating bagong ball race na nailagay sa tipos kasi gunamit natin ng luma. So ito naman, tatanggalin na natin itong luma. Ayan ang pinaglumaan niya. At saka kung makikita nyo, patong dyan yung isa naman bulitas na mas malaki ng konti yung spacer kaysa dun sa nauna natin tinanggal. Nabunot na nga natin yung takip at mga bulitas. Ang gagawin natin dito is pupukpukin na natin itong pinaglumaang ball race dahil nakakapit pa yan sa ating tipos. Pupukpukin natin ito, magkabilaan yan sa taas at sa baba. Ito pupukpukin natin mula sa taas, gagamit tayo ng tubo. Ganitong tubo ang ating gagamitin para mapalabas natin yung mga pinaglumaang ball race. Na to, naipasok na natin yung tubo, pupukpukin na natin palabas ang ball race na nakakapit sa baba. Taas baba ang pukpok, wag puro isang direction lang para dahan-dahan nating matanggal ang ball race sa pinaglumaan. Sa part na nga to, na ilabas na natin yung nakakapit dun sa ilalim. So tatanggalin naman natin itong nasa ibabaw. So papalo naman tayo mula dito sa ibaba. Sa part na to, dito naman tayo papalo mula sa ilalim. Kanina pumalo tayo mula sa ibabaw. Same procedure lang din, kaliwa at kanan ng palo, taas at saka baba para dahan-dahan lumabas yung bearing. At natanggal na nga natin yung nakakapit na ball race na pinaglumaan sa ibabaw ng tipos. So ikakabit na natin yung mga bago. Ito yung bago guys, inilapat ko lang muna siya at pinukpok ng kaunti yung magkabilang gilid. So ganun pa din, gagamit tayo ng pinaglumaan at pinagtanggalan, doon tayo pupukpok. Huwag tayo pupukpok sa mismong bago dahil masisira. So okay na, naikabit na natin, nailapat na natin. Dito naman tayo sa ibabaw ng bagong ball race. Ito yung bago, tapos ito yung luma. So kung makikita nyo, ilalagay natin ng bago. Same procedure, pupukpukin natin yung pinaglumaan. Huwag tayo pupukpok sa bago. So ilapat muna natin. Yung ball race dito sa ibabaw, gagamit tayo ng luma, saka tayo pupukpok. Ganon lang din hanggang sa lumubog, at kapag nakalapat na, okay na yan. Okay na, idikit na nga natin at naikabit na nga natin yung dalawa sa magkabilaan sa taas baba. Kung makikita nyo, naglagay tayo ng grasa. Ito, gagrasahan din natin to, yung naglalawang grasa. Kailangan wag nyong titiperin at saka high temp yung gamitin yung grasa para hindi mabilis maubos yung grasa at hindi ganun magputik ang grasa. Mas maganda kung high temp. Nalagyan na nga natin ng naglalawang grasa, so ikakabit na natin tong ating nagawang bagong mga bulitas saka yung dating pinaglagyan ko na binilan kong genuine parts. So okay, after natin na mailagay na nga yan, gagrasahan muli natin. Huwag nyo titiparin sa grasa, paglawain nyo para mas maganda ang play nya sa loob ng ating tipos. High temp ulit ang ating gagamitin, maglalawa. Okay guys, balik tayo dito sa ibabaw. Kung makikita nyo, nagrasahan ko na yan. Ayan, inilagay ko na rin ng ball race, tapos gagrasahan natin uli yan para mas maganda ang play. Tapos saka natin ilalagay pa yung isang nakakatakip na ball race, nakalapat. Ito, kinuha ko na nga yung takip dun sa ibabaw, na siya yung nakatakip dun sa ibabaw. So after natin yan mailagay, so pwede nating ipasok tipos na pinaglagyan natin ng bearing. So okay na yan. Ito yung ating nut, yung pinaka-lock dun sa ibabaw, unang lock dun sa ibabaw. Dapat naka-ready na yan kapag ikakabit nyo. So dahan-dahan nating ipapasok. Dahan-dahan lang baka kasi okay guys, pinapasok ko na ng dahan-dahan. Alalayan nyo lang.
Dahan-dahan yung ipapasok. After nyan, aabangan nyo siya sa taas. Ipasok nyo agad yung nut para mailak nyo at the same time. At isagad nyo na rin para hindi na rin bumaba yung tipos. At naikabit na nga natin yung dalawang nut. Yung una at saka yung pangalawang maliit na nut. So after nyan, nahigpitan na rin natin. Timplahin nyo lang dahil ang paghigpit dyan tinitimpla. Wag naman masyadong mahigpit. Baka matigas naman kasi masyado dun sa ilalim ng tipos. Ganon din, matigas din pag pinihit nyo. Naipasok na nga natin muli ang handlebar. So ito, higpitan na natin to sa pamamagitan ng 14mm na socket. Tapos pinigilan ko ng 17mm sa likod kasi once na hindi nyo siya napigilan, ikot lang siya ng iikot. So yan, higpitan na natin. So okay na, naikabit na natin lahat sa part na to. Naikabit ko na rin yung gulong. Ikakabit na natin lahat ng tinanggal natin, mga fairings mula sa magkabilang gilid at saka sa harapan. Kung ano yung mga binunot nyo, sakit, lahat ibabalik nyo lang. Same procedure, dahan-dahan at saka para wala kayong ma-misplace na tornilyo o kahit na anumang mga wires. So ingat lang sa pagkakabit muli. So yun na nga guys, inabot na tayo ng gabi. Nagawa natin to. Pero ayos naman kasi wala nang kabig ang kanyang manibela. Ginamit ko na rin. Wala na rin problema. Pag ililiko mo siya ng kaliwat kanan, okay na rin. Kaya yun guys, salamat sa panonood.